Actually, kayo na pa nilang kasama ito. Yes. Pero tutuloy natin ang ating kwentuhan sa palatuntunan sa ganang mamamayan, Nelson. Makausap din natin, matanong natin kung ano kanilang pananaw Aha. sa pangyayari ngayon sa impeachment trial. Yeah. So, ang ating programa ngayon ay sa ganang mamamayan kon apat na gwapo. Ayun, dapat na. Apat na gwapo tayo. Unahin po natin si Sir Greco Bellica. Sir Greco, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa magigiting at mga gwapo ng Sangbayanan, Yeah. Sir Jen and Sir Nelson. Yan. Kasama rin po natin si Attorney Harold Respicio. Attorney, magandang hapon po. Alright, yeah, buddy. Magandang hapon, Nelson and Jen. Ba, pwede ano. Kaya lang, Jen, ito lang ang masasabi ko sa kanila. Silang dalawa ay napakatapang. Bakit? Kasi lahat na nakakasama natin dito, naaresto eh. Ganun ba? Kaya, Hindi naman, naiimbestigahan na. ganun ba? Naiimbestigahan na sa akala Kongreso. ko, ito na yung mga susunod na arestohin. Hindi naman. Wala pa naman waran. Wala. Aha. Ayan. Bigla tuloy ako kinabahan. Ayun. Sir Greco muna. Sir Greco, sa kapakanan ng ating mga pangkariwang mamamayan, yung masa, sa ikalimang araw ng pagdinig na ito, sa pagharap ni Attorney Lotok ng Cybercrime Division ng NBI, ano bang dapat mapansin ng masa sa mga puntos na ito? Una, dapat maintindihan natin ano ba yung focus, ano yung target ng prosecution. Basically, inilabas sila itong witness na to para to prove that merong criminal intent yung mga pagbabanta na inilabas ng video ni VP Sara. So, by that, tatawid nila na, betrayal, pabetrasyan. Pero sa gana ng pagtakbo ng investigasyon, nakita natin na parang kulang yung investigasyon ng NBI. Dahil una, first of all, lagi naman talagang active ang threat sa isang presidente at vice president. Kaya nga tayo may PSG eh. Dahil talaga namang mayroong mga nagtatangka sa buhay nila, mang-agaw ng kapangyarihan. So, ang gobyerno dapat active or ang PSG dapat or ang vice president security group dapat lang active na pagbabantay sa kanilang mga alaga o sa president, vice president. Pero dito parang lumalabas lalo na sa posisyon na to na nag-away yung dalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Opo. So lalo nagiging active at nagiging mas intense yung dapat nilang pagbabantay at lalo na merong salita na lumabas. Pero ang kulang at napuna ko po sa ginawa ng investigasyon ng gobyerno, parang pinansin nila yung threat dun sa Pangulo, pero hindi nila pinansin yung pagtawag ng tulong dahil nati-threaten yung Vice Pangulo. Ayun. Dahil sinabi niya, merong Romanov, merong threat sa buhay ko. Kaya niya nasabi yung conditional threat na pag may nangyari sa akin, ito rin ang mangyayari sa inyo. Pero, operationally po, ako po ay, sa PACC, yung ganung action, makikita natin na sinunog na ng Vice Presidente mismo yung sariling threat na ginawa niya. Dahil by identifying and by exposing kung anong gagawin niya, kung meron man siyang inutusan, hindi na makakalapit, makakapasok, kung mahihirapan na makapagplano ng kanilang gagawin dahil nga, pag may nangyari, pag namatay ang Vice President, alam na lahat, o meron daw siyang kinontrata, so yung alertness, magti-triple yan sa pagbabantay sa Pangulo. So, in that sense, parang counterproductive yung ginawa ni VP Sara kung totoong meron siyang plano at meron siyang kinausap. In fact, wala naman pala talaga nakitang kinausap itong NBI na nakikita natin. So, must be depensa nga ito sa threat na nakikita niya. Pero ang glaring sa akin dito, nagulat po ako dahil para bang ikaw, anak ka, nag-away ang tatay at nanay mo, pareho mong mahal yan, hindi ka kakampi sa isa eh. Pakikinggan mo pareho at ang iisipin mo, paano mananatili o babalik ang kaayusan, hindi ka kakampi ron sa isa
para siraan yung Yung isa naman, opo, oo. So, parang itong ginawa nilang investigasyon dito, in-acknowledge nilang threat kay, ang intensified threat kay Presidente, pero hindi nila in-acknowledge yung threat kay Vice Presidente. Aha. Doon po, attorney, naman sa nakitang mga, ang sabi nga nila, typo no? Mga pecha. Mali-mali yung pecha. Ito ba ay simpleng typographical error? Kasi pagka simpleng typo, ibig sabihin, nagkamali lang yung sumulat, di ba? Human error lang. Hindi mo sinasadya. Ano sa tingin po ninyo? Ang tinetesting po ng depensa dito ay yung sinseridad ng NBI investigating officer kung totoo bang naniniwala siya na nag-commit ng grave threats at inciting to sedition si VP Sara Duterte. At nakikita po yan sa kalidad ng kanilang trabaho. Kung totoo pong ginawa mo ng mabuti ang iyong trabaho, walang makakalusot na typo dyan. Hindi po mauuna yung date ng filing kaysa sa date ng affidavit. Hindi ka po gumagamit dapat ng templated na mga affidavit at maayos po dapat, alam mo dapat yung ginawa ng mga subordinates mo na mga affidavit, hindi ka umiiwas ng question. Kaya telling po ngayon, gusto niyang patunayan na may na-commit na crimes, pero kahit yung mga senador, hindi nila nagigets kung meron ba talagang krimen na grave threats at saka inciting to sedition. Tinanong po yung witness kanina, kinonsidera mo ba yung ibang factors other than the elements of the crime para mag-conclude na merong grave threats at inciting to sedition? Ang sagot niya po, kaya ko po na-conclude na may grave threats at inciting to sedition dahil tinignan ko po yung comments. Dahil tinignan ko po yung reaction ng taong bayan at yung comment ni BBM. Pero po, kung titignan mo yung revised penal code, kasama ba yun sa elements ng krimen? Ayan, ano ba Hindi talagang po. element dapat? Okay, yung element po ng krimen, grave threat. Ang nakalagay po sa revised penal code, threatening another. So, ibig sabihin, dinirekta ko dapat sa'yo yung pananakot o through a middleman. Kasi ang sinabi ko lang ay yung sagot sa kanyang tanong. Yan po, in itself, negates mens rea, the criminal intent to threaten you. Because my intention was to only answer the question. Yung inciting to sedition naman po, mischaracterization ng jurisprudence yung sinabi ni Atty. Lotoc. Ang sinasabi niya po parati, merong tendency to incite the public to rise against the government. So, tendency. Yung dangerous tendency rule na tinutukoy niya ay obsolete na po yan. Napakatagal na panahon na po yan. Wala Hindi na na po, pala yan. hindi na po applicable yan. Ano na ngayon dapat? Clear and present danger rule. Yun ang required para ma-overcome mo yung freedom of speech. Ang ibig sabihin po niyan, in application, dapat sinabi mo na talaga na publiko, dapat lumapit kayo dito at tanggalin ninyo yung ulo ni BBM. Patayin nyo siya. So, meron pong clear instruction na mag-incite ng sedition. Hindi dapat na parang inisip mo lang na itong mangyayari. Opo. Hindi pwedeng ganun. Opo, Parang kasi imaginary. kapag ganun po na iniisip natin, unlimited naman ng imagination nating lahat po pwedeng mangyari. Kaya kung malisyoso ka, lahat na lang ng pwede mong gustong kasuhan ay kakasuhan mo. Hindi naman po pwede yun. Magdagdag lang po ako. Alam niyo po, yung mga ganitong klaseng investigasyon, nakikita ko po ito noon sa mga investigasyon ng mga investigador na meron ng gustong i-prove. Hindi pa tapos yung investigasyon. Totoo. Meron na silang target conclusion, meron na silang target person, at meron na silang pinoprove na crime. So that skips the entire purpose of, negates the entire purpose of the investigation to ferret out the truth. Kaya yan nagkabali-baligtad, pati yung date nagkabali-baligtad. Kasi nga, tapos na yung kwento bago pa nag-investigasyon. Hinabol, ano? Kasi usap silang usap. So ito na unahin natin. Ito muna. Hindi, dapat ito muna kasi isi-shoot nila sa batas. Kaya, ang kita natin na kulang-kulang ang investigasyon. Nakita natin, Jen, yung simula pa lang, day one ng trial hanggang ngayon, wala si Senador Rodante Marcoleta. Kasi nga, umaga pa lang, kinulong na, di ba? Oo, bago pa magkaroon ng impeachment trial. Sa tingin nyo, attorney, ano ang kaibahan kung nandyan si Senador Rodante Marcoleta? Kumbaga sa basketball, wala yung Captain ball. captain ball, tsaka wala yung sikat, ano?
Kumbaga, Star player. Wala yung star player eh. Michael Jordan. Oh. Nakakamiss po yung impeachment ni Erap noon kasi nandun po si Ayun. si Serafin Yeah. Cuevas. Aha. Ayun po, Saka mga si- magagaling na abogado. Meron ding impeachment kung nandoon si defensor noon. Ayun, oo, Santiago. Aktibo po, direkta yung mga tanong at na-elicit talaga yung gusto nilang palabasin na konklusyon. Ngayon po, medyo mahina ang mga pagtatanong ng senador at mahina po ang application ng mga legal procedures pagdating sa pagtatanong ng ating mga witness. Mas maganda po sana kung meron talagang bihasang abogado sa litigation para direkta ang pag-grill sa witness. Maganda po sana kung nandyan si Rodante Marcoleta, Senator. Sa tingin nyo, Sir Greco, talagang itiniming na makasali si Senador Marcoleta dito sa impeachment. Definitely, no? Kasi si Senator Dante Marcoleta, kung babalikan niyo yung mga dating investigasyon na nilabasan niya, tumbok-tumbok eh. Di ba? Tumbok yung elements, tumbok yung message, at tumbok yung tanong na naiintindihan ng tao. Aha. Di ba? Kasi with a witness like this, na to my opinion is very evasive. Kasi nga, kaya siya nagiging very evasive dahil he has to stick to his story. Aha. Diba? So lahat, wala akong knowledge dyan. Tapos ito lang ang limitasyon ng aking investigation ko. Nandyan po si Senator Marcoleta. Hindi lulusot yan eh. Kaagad may expose. So, yan ang kakulangan. Kaya, inalis si Senator Dante dyan dahil shortcut po. Ma-expose yung bang mahalata kaagad yung mga naglolokong mga witnesses dahil sa kanyang galing sa pagtatanong, pag-appreciate ng batas, yung appreciation sa batas, saka husay sa paglabas ng katotohanan na naiintindihan ng taong bayan. Ayun. Pero ito, bagay, sabi nila ay day 5 pa lamang naman. Ano, ha? Napakahabang day 5. Kasi alam mo, pinaiikot tayo kaya siya mahaba eh. Oo nga po, parang ba't ganun, no? Parang mayroon kasi minsan, pinaparood mo, parang ang bilis, ano? Ang bilis. Pero ito, parang hinihilang, no? Dragging. Para tayong, nagpapauto at inuuto tayo, alam natin, pero pinakikinggan natin. Kasi nga, kung si Dante ang nandyan, tumbok yan. Tumbok-tumbok. O sige, Tapos kagad. paano naging impeachable offense yan? No, saan yung tawid? So, yan, wala tayo niya. So, we're forced to listen to, alam mo to, NBI to abogado to. Opo. Tapos chief pa siya. Pero sa klase ng investigasyon na ginawa niya dito sa kasong ito, parang siguro, kasing galing lang siya ng Sargento de Mesa eh. Not to degrade yung ganong klase. Opo. Pero ang pulis na hindi abogado, hindi kasing galing mag-imbestiga ng abogado, lalo na't NBI chief or na humold ng isang matataas na posisyon. And that will only happen pagka kinontrol mo yung investigador. Pag itinuro mo, ito meron tayong script o meron tayong dapat i-accomplish na mapatunayan dyan. Instead of, alamin mo nga kung ano nangyari. So kukuha ka lahat ng detalye. Ito napili lang nila. Papunta dun sa Dapat conclusion. parehas talaga yung investigation, ano ha? Ang pinili na yung objective o yung desired conclusion instead of ang kunin, ano ba talaga nangyari and then let's break it down. Kasi the facts will change the conclusion. The little facts will change the conclusion. Like, yun. So, trinete ni Sarah, papatayin niya daw. Pero pag tinignan mo, hindi, sinabi na pag pinatay siya eh. So now it changes the picture. Kaya po naging epektibo yung flood control investigation ay dahil kay Marcoleta. Siya yung inaabangan ng taong bayan. At ngayon, kinakatakutan siya kasi kapag nandito siya ngayon, siya ulit yung aabangan at siya yung magiging dahilan kung bakit magiging epektibo yung depensa ni VP Sara Duterte. Tsaka si Marcoleta, walang kinatatakutan sa kanila. Diba? Walang sinusunod yun. Ang sinusunod doon, yung katotohanan at saka yung batas. Hindi ho gaya nung itong ibang mga senador dito, may sinusunod na amo at kumpas mukhang sa Malacanang. Diba? So, kaya nagkakaroon tayo ng problema. You know, sir, totoo lang, we're here not because, pro-BP kami, pro-Duterte kami, pro-BBM kayo. This is beyond this eh. This is about, ano ba talaga nangyari at sino ba talaga ang dapat managot.
Ito, inilatag, isinuong nyo na si VP Sara sa impeachment. O sige, tingnan natin, ano ba talaga nangyari dun sa mga accusations nyo? Actually, nung gusto ko rin tanong sa isang abogado, kay Atty. Respiso, ano po, paano ba titignan ng isang pangkaraniwang mamamayan na walang biases, ano po, itong pagdinig, itong impeachment na ito, sa isa inyong palagay, attorney? Kailangan nyo pong intindihin na isa itong legal procedure. Pero Opo. kahit isa itong legal procedure, hindi nyo kailangan maging sobrang galing sa batas para maintindihan yung due process. Ang due process po, ibig sabihin, sang-ayon dapat sa Constitution yung grounds. Opo. So in the first place, kailangan mong i-identify anong grounds sa Constitution kung bakit mo pinepresenta tong witness na ito. Ang grounds daw na ginagamit nila ay yung betrayal of public trust. Yes po. At ang paraan nila para patunayan ang betrayal of public trust ay para patunayan ang isang krimen. Pero it begs the question, wala bang ibang grounds sa Constitution para ma-impeach ang isang impeachable officer kapag nag-commit siya ng crime? Meron po nakalagay doon, other high crimes. Other high crimes, So ibig opo. sabihin, kapag hindi high crime, yung kinumit na crime, hindi siya impeachable. Hindi po ba? Yun po. So bakit kailangan yung So since pinili nila yung betrayal of public trust, inaamin nila na hindi impeachable yung grave threats at saka inciting to sedition. At saka kapag betrayal of public trust po, kailangan i-articulate ng prosecution na merong tiwala ang taong bayan na binigay kay VP Sara Duterte at trinaydor niya. Pinagtaksilan niya. Paano po siya nagtaksil? Dahil lamang siya ay nagmura? Dahil lamang sinabi niya na kapag mamamatay ako, ay mamamatay rin yung pumatay sa akin? Parang hindi po sapat yun. Kung titignan niyo po lahat ng mga grounds for impeachment, dapat matataas po silang kalidad, hindi lang ordinaryong krimen. So, common sense, kapag maintindihan ng taong bayan na ganun, magigets nila na walang point yung presentasyon ng mga ganyang witness. Ayun. Kaya lang, sabi nga nung post nyo yata ito, Sir Greco, na ngayon pa lang naman, alam na natin kung ano ang magiging boto ng mga senador at lahat siguro ng mga sumusubaybay dito, hindi pa nagsisimula, alam na kung anong gusto niya, kung guilty or not guilty. Ang sabi nyo nga, bakit hindi na lang kayo magbotohan? Nagsasaya lang tayo Sa simula pa lang, botohan na tayo. Total, kahit saan pumunta ito, magbobotohan tayo, regardless ng mga ebidensya. Opo, totoo Kasi nga, nung pinuntahan namin ni Harold yan, first day, second day, third day, tapos ngayon hanggang ganito, nakita ko, after lumabas yung unang, pangalawang witnesses nila, sabi ko useless tong, kaya pala hindi interesado ang tao dahil walang kwenta ang mga akusasyon at ilalatag ng prosecution. So, sabi ko, di mapopolitika lang talaga ang ending nito. So, mabuti pa, para hindi tayo magsayang ng panahon, magbotohan na kayo, ilabas nyo na lahat ng akusasyon ngayon, pasagutin nyo na lahat ng gustong isagot, tapos magbotohan kayo. Tapusin na natin to. Tapos, pumunta na tayo rin sa tunay na interes ng tao. Yung sino ang nakinabang at saan napunta yung bilyong-bilyong pera ng flood control. Kaya pala hindi nila tatapusin ito. Di ba, Tor? Opo, tama po yan. Ngayon pa lang po, totoo na meron ng set na desisyon yung mga husgado. Ngayon po, ang trabaho ng prosecution ay defense ay para mas mapadali sa mga husgado na sabihin yung kanilang posisyon. And that is through convincing the public. Kaya dapat maintindihan ng mga abogado ito na ang dapat nyong ine-entertain ay yung publiko. Kaya kapag magsalita po kayo sa paraan na naiintindihan ng ordinaryong mamamayan para mas mapadaling mapunta sa inyo ang kanilang sentiment at mas mapapadali ninyong mapanalo ang inyong side. Ano kayang nakikita nyo pwedeng magpabago sa isipan ng isang senator judges, pro or anti? Para bumalik mag-iba siya ng boto. Halimbawa, yun naman may pasa na pero pwede namang bumaliktad. At Sir Greco, Kung sino ikukulong at saka hindi. ganun ba? Pagka nabulungan, ikaw nasusunod na ikukulong. Okay na, ayos na. Ganun ba magpapabago? Ang palagay ko po, pagka nakita nila na bukas ikukulong na sila, isinampa na ang kaso, inilabas sa media ni Ombudsman na sila ay kakasuhan na. Tuloy ang kaso. Baka ho, meron ng mga 90% na baka magbagong isip ng taong. Ganun ba? Pero alam niyo po, ito ang kanina ko pang panawagan sa mga senador. Ba't ba kayo takot makulong? Di ba? I mean, kung takot kayo makulong, di sana hindi kayo nagsenador.
Aha. Kasama sa trabaho nyo, manindigan sa tama. Hindi ba protection nga nila? Ayaw nila makulong kaysa lang nagsenador? Pero ngayon, iba na, ginukulong na Oo, sila. bagay pala, no? Oo. So, episode, kung di nyo kayang manindigan, kung di nyo kayang magpakulong, takot kayong makulong. Ba't kayo matatakot kumulong? Subukan nyo nga dalawin si Jinggoy, tsaka si Bongdon, tsaka si Mike, tsaka si itatrato ba talaga kayo na para pagtrato sa isang mga ordinaryong kriminal dyan? Puro kayo hari sa loob. Yun nga masama dito eh. Di ba? Maliban kung kalaban kayo ng gobyerno. Si Mike po, dinalo ko ng isang araw o ng isang linggo. Nagulat po ako na pag saan ho sila Mike dito, sila Congressman Secretary Mike. Doon po sa grupo ng flood control. Na-shock po ako. Sabi ko, bakit? Grupo ng flood control palang tawag doon, no? Bakit siya ang inilagay sa flood control na grupo, sila nga nag-i-expose ng flood control. Tapos yung mga tunay na mastermind ng flood control lang hindi nakakulong. So sabi ko, ano ba namang klaseng gobyerno to? How can you be more obvious? Diba? So, yun po ang puntos ko sa ating mga senador. Kung maninindigan kayo sa tama, dapat handa kayo sa harapin kung ganitong panggigipit ng gobyerno. Dahil kung kayo iipitan ng gobyerno, taong bayan po at ang Diyos ang inyong kasama. Marami po dito sa ating mga senator ang re-electionist. Sa At syempre, 2028, opo. papanig po sila kung saan malakas ang boto. At alam nila na malakas ang boto para kay VP Sara Duterte. At nakita po natin yung sentimiento ng karamihan ng mga senador nung unang time na nagkudeta sila. Nung nasa side pa ni VP Sara Duterte yung majority. Yun yung makikita mo na nasa side ni VP Sara Duterte. Bumaliktad lamang sila dahil naipit sila, kakasuhan daw sila, kaya iba na yung majority ngayon. Pero nakikita mo yung totoong nasa damdamin nila na nasa side sila ng taong bayan. Kaya mahalaga para sa taong bayan na i-communicate nila sa public kung ano talaga yung sentimiento ng publiko para yun yung sundin ng ating mga senator. Kaya pala plano nila lang tapusin ito bago mag-filing ng COC, no? Kasi baka pag nag-file ka ng COC, magkakalabasan na ng tunay na kulay dyan. Opo. Ngayon pa nga lang po nakikita na natin na kahit bumaliktad si Chis Escudero sa bagong majority right now, maganda po yung una niyang pronouncement na 16 ang required para mag-convict. Nasabi na niya yun, opo. He set the tone. Lahat ng mga kontra sa kanyang mga senador, napakapot na ng ulo. Kasi alam nila, by the time na magbobotohan na sila, hindi nila pwedeng i-overrule yung presiding officer. Siya yung pinili ninyo, siya yung magsasabi niyan. Kahit mag-question kayo sa Supreme Court, kailangan nyo munang mag-vote ngayon bago nyo yan mag-question sa Supreme Court. In the meantime, 16 ang required. Be advised. Paano po kung bago magbotohan, ikinulong si Senador Escudero? Yun, baka may magbago doon. Disgrasya. Bilangin natin sino may kaso. So, ang lumalabas na may kinasuhan, yung si Mark tsaka si Camille Villar, di ba, yung Prime Waters, wala na sa kanila. Si Senator Bongo, di ba, may kaso rin sa ICC tsaka sa Plunder, si Bato, syempre, wala na. Si Senator Marcoleta, lukulong na. Si Robin tsaka si Alan ay may kaso naman na obstruction of justice. So, pito na ilan na lang matitira sa kanila. 3 na lang na senador ang kailangan nung kabila para ma-impeach si VP Sara. So, ibig sabihin, 3 senador ang matakot, makulong, pwede pang mag-iba ang boto. Kaya kaya dalawa nga yan. Madaliin nila ang boto, madaliin nila ang pagpapakulong. So, ngayon, paano tayo, saan tayo mapupunta? Papayag kaya ang taong bayan na ganyan na mangyari? Dapat hindi. Kaya tayo nandito. Dahil kung hindi mapaliwanag ng mga abogado, ng depensa, ng Senado, sa taong bayan yung issues, kaya po kami ni Harold nandito nakikipagtulungan sa inyo para maipaliwanag. Ano ba nangyayari? Ba't yan na sinasabi? Ano ba sinabi ng batas? Nako, well, do sa ating mga kababayan talaga, Nelson, ano? Kasi dito sa impeachment na ito, aywan ko, kung paano ba nila kukumbinsin ng taong bayan sa mga nakalipas kasing impeachment na nangyari. Ang natapos lang yung kay di ba? Yung kay Corona Yung kay Erap, hindi natapos, etc. Pero yung kay Corona kasi, pagharap doon sa korte, lahat ng kasong iniharap sa kanya, binasura lahat ng korte. Napawalang sala siya. Napawalang sala lahat. Pero sa impeachment, guilty siya. Yes. Di ba? So, Bakit? dito siguro matuto tayo. Balikan Sir natin, Greco. kuya. Tama po yung sinabi niyo, sir.
bakit magbuliktad ang boto against CJ Corona kahit panalo siya sa kaso? Dahil sa DAP, naalala niyo po, may pondong pumasok. So merong benefit na pumasok. Ito, in this situation naman, nauna yung benepisyo dahil yung insertions and flood control. Ang problema nila ngayon yung kaso. So dati meron silang incentive, ngayon meron silang may threat ng pagkakakulong. So ano magiging diferensya? Dahil I'm sure ang benefit ng mga kakampi sa Ko nung Chief Justice Corona at BP Sara, si Chief Justice wala siyang masa no? Wala siyang Mass tao. base, oo. Walang following. Walang following. Oo. Itong BP Sara, sila na ang DDS, di ba? Sila nagtag eh. Ang problema, dahil sa tinawag mo silang DDS, nagkaroon sila ng isang family, di ba? Dumami ng dumami. So yun ang pagkakaiba siguro. Opo. Tapos, alam mo, napakamali na sabihin na DDS ang supporters ni VP Sara dahil ang INC hindi mo DDS eh. Hindi po. INC yan eh, di ba? So, paano yun? Paano yung mga Katoliko na hindi naman obispo? Di ba? Hindi man DDS yun eh. Di ba? So, ibig sabihin, binabrand nila para lang maliitin sa isipan ng tao yung hindi masang Pilipino, yung Pilipino na sumusuporta kay VP Sara. Tingnan po nila ang survey. Nung ngayon, zero interest ang tao sa impeachment, pero full ang interest sa flood control. Ibig sabihin nila, alam nila na itong impeachment ni Sara is highly political issue, while the flood control issue, ito ang issue ng tao dahil kami nababaha, kami ang pera namin, kami ang namamatayan. So, yun ang gusto namin malaman. Sino nagnakaw, saan napunta ang pera. Kaya hindi lang dahil popular si Sara o meron DDS following si Sara, pero talagang grabe ang naabala ng mga tao because of the corruption sa flood control. Tama. Yun pa yung pagkakaiba. Bukod sa meron siya mga taga-suporta, may mas malaking issue na mas mabigat kaysa sa impeachment. Yun nga yung flood control. Oo nga. Kasi na nakaka-apekto talaga sa taong bayan eh. At yun yung nasa isip At sa lahat ng survey, attorney, tsaka sa Greco, di ba? Ang talagang awareness ng tao, napakataas dun sa flood control eh. Sa impeachment, tama binanggit nyo, wala naman silang interest dyan eh. Kasi divisive talaga ang impeachment eh. Politika Di ba lang. ba? Oo. Tatanggal lang nila yung kalaban nila sa politika. Sige. Tsaka sumosobra na rin po sila. Napatahimik nyo na ngayong flood control investigation. Gusto nyo pang sagarin. Gusto naming manok si VP Sara Duterte sa 2028. Gusto namin siyang malayang makatakbo. Bakit nyo i-undermine ang kanyang karapatan na pagpilian namin bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas? Demokrasya yun eh. Yun na lamang ang natitirang fundamental right sa taong bayan pagdating ng eleksyon. Kukunin nyo pa sa amin. At sino ang mga agaw sa amin ng karapatang iyon? Yung mga iilang tao sa Committee on Justice, iilang tao doon sa House of Representatives na hindi naman beyond reproach. Meron namang mga accusations na sila rin ay nakatanggap ng maleta. Kaya hindi po tanggap ng taong bayan na sa pamamagitan ng korupsyon ay aagawin sa kanila ang kanilang demokrasya. At saka nga, tama kayo, ang impeachment, ang kaduluduluhan nito, pagka nagbotohan at guilty, hindi lang makakatakbo. Pero ang tanong, yung bang patatakbuhin nila ay mananalo against dun sa papalit, dun sa halimbawa, hindi ba? Halimbawa, ang tumakbo kayo. hindi ba sa sentimiento ng tao, baka kung kahit sino ipalit mo kay BP Inday ay manalo, hindi ba? Tama po. Dahil maghahanap ang tao ng hustisya eh. Diba? Hindi naman dito sinisigaw na Sara kami. Ay sinisigaw dito katarungan eh. Opo. Diba? Tapos, ano pong tawag nito? Tama to ha? Opo. Itong actually nakakaya ang nangyayari sa NBI dito dahil government is utilizing and using all powers of government para lang tirahin lahat mga kritiko at yung mga leader pabagsakin. Pero what they're missing is the people are not united for one person eh. The people are being united because of the injustices they feel na nangyayari at the abuses that the government
continues to do at blatant. So maaring dito sa NCR tsaka sa Calabarzon nakokontrol nila dahil ang presence sila rito sobra-sobra, pero punta ka ng Visayas, Mindanao, tapos ang istorya, and then Tama. this poses a challenge for us here in NCR and Calabarzon na manindigan sa tama at pag-aralan yung issues. Papayag ba kayo na lolokohin tayo in broad daylight in national TV, pakikinigin tayo sa mga witnesses na obviously meron tinatago, meron sinusunod, at obviously kulang-kulang ang investigasyon to pin down a political opponent that the government perceives against what? Are we fighting here for VP Sara or are we fighting here for the Filipinos and justice? I think the Filipinos are fighting for justice and corruption more than they are fighting for VP Sara. VP Sara, hindi nga halos nagsasalita, hindi nga halos nagpapakita, Pakaway-kaway magtataka. lang mo, Pakaway-kaway lang eh. Bakit lumalakas? Dahil ba meron siya sinasabi? Hindi. Kaya siya lumalakas. Humihina yung kalaban at siyang natitirang wala nga sinasabi lumalakas. Ibig sabihin hindi niya kasalanan ng kabila. Bakit siyang lumalakas? Wala na nga sinabi, bagyo pa ang dating, Super typhoon Inday. Anyway, nako, ang ating mga panahon naubos po namin ng mahabang oras sa inyo na maghapong ito. Pero sana ito naman ay day 5 pa lamang. Marami pang araw tayong mga pagkasamahan. Siguro, Sir Greco, ay mensahe niyo po sa ating mga taga-subaybay na makasama namin kayo sa pang susunod pa mga araw. Opo, sa atin pong nanunubaybay, sumusubaybay, una, napapasalamat ako sa INC for having this show na nagko-cover sa impeachment para maintindihan natin ng taong bayan na nangyayari. At ang aking pong mensahe sa taong bayan, una, panalangin natin ating gobyerno, panalangin natin ating mga senador, magkaroon ng katalinuhan, at panalangin natin ang paglabas ng katotohanan. Pangatlo po, sa ating mga kabayan, intindihin natin yung issues. Huwag tayong mamartido sa panahong ito. Intindihin natin ang issue, alamin natin ang katotohanan at gawin po natin ng tama. At panghuli, ito po ang panahon ng paninindigan. Huwag po tayo magpatakot sa mga panggigipit ng gobyerno at ng mga tao sa gobyerno. Ito po ang panahon na ipakita natin na tayo maninindigan sa tama dahil huhusgahan tayo ng kasaysayan. After this, wag ko kayong matakot makasuhan, wag kayong matakot makulong, o pwede nila tayo ipakulong, kasuhan, at pwede pa nila tayo ipapatay. Pero hindi nila mapipigilan ang paglabas ng katotohanan. At dito lalabas kung sino tayo. Tayo ba yung mga tao na tumupi sa gitna ng panggigipit, o tayo ba yung mga tao na tumayo sa gitna ng mga nangaapi para sa susunod na kinabukasan. So magsama-sama po tayo para sa ating bansa. Ang ating rockstar na abogado.